Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 7, Talata 1 hanggang 5. Ang bayang hinirang ni Yahweh. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Hiteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hibita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo. At kapag sila'y ipinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh, at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh, at kayo'y kanyang lilipulin agad. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, durugin ang mga imahe ng kanilang diyosang si Asherah, at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Deuteronomio, chapter 7, verse 6 to 10. Kayo isang bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at iniibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusang lahat ng hindi sumunod sa Kanya. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-7 kabanata ng Deuteronomio, versikulo 11 hanggang 15. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kung taos-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan, at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak, at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpapalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo, maging tao o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman, alinman sa mga sakit na ipinaranas sa mga Ehipsyo, ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 7, versikulo 16 hanggang 20, at ang sabi, pupuksain ninyo ang lahat ng bansang ipapasakop ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan, huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. Huwag ninyong ikabahala kung paano ninyo matatalo ang mga mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang malalagim na salot na kanyang ipinadala at ang mga kababalagang ipinakita niya
nang ilabas niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Maliban dyan, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol pati yung mga nakapagtago at mga pugante. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 21 to 26. Huwag kang masisindak sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, dakilang Diyos at kakilakilabot. At tinatabuin na unti-unti na Panginoon mong Diyos ang mga bansang yaon sa harap mo. Hindi mo malilipol silang paminsan. Baka ang mga hayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kundi ibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo at pagtataglihin sila ng isang malaking kalituhan hanggang sa ilay mga lipol. At kanyang ibigay ang kanyang mga hari sa iyong kamay at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. Walang lalaking makatayo doon sa harap mo hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawan inanyuan ng kanyang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na sa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo maging silo, sapagkat ito ay isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpasok at karumaldumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itinalaga na gayon niyaon, iyong lubos na kapuputan at iyong lubos na kasusuklaman, sapagkat itinalagang bagay. This is the word of God. Amen.